Hibla ng pagkakakilanlan. Sa bawat hibla ng inabing Karagumoy, nakapaloob ang kasaysayan, kultura at kabuhayan ng mga mamamayan ng Boracay Albay. Isa itong sining na minana mula pa sa mga ninuno. Dito po tayo ngayon sa Municipality of Boracay. So, nakikita po natin dito ang mga handicap. Galas mga Karagumoy. And also mga handicaps na gawa sa Karagumoy. And meron din mga handicaps. And artisan handicaps of Boracay. Ang paghahabi ng Karagumoy ay hindi lamang isang gawaing pangkabuhayan. Ito ay nagsisilbing sagisag na kultura at tradisyon ng Boracay. Isang buhay na sining na patuloy na humuhubog sa pagkakakilanlan ng Boracay. Sa paglipas ng panahon at sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya, unti-unti nagbabago ang pamumuhay ng tao. Sa panahong ito ng modernisasyon, tinatangkilik pa kaya ang mga produktong hinabi? Marami pa kaya ang patuloy na naghahabi na mula pa sa ating mga ninuno? Nilibot namin ang ilang barangay ng Boracay Albay, Sugod, Sula, Mapulang Daga, Damakan at Namantaw upang hanapin ang mga patuloy na naghahabi ng Karagumoy. Sa loob ng 30 minutong aming pagbabiyahe, nakita namin sa daan ang mga Karagumoy basket na nakabilad, tahimik na patunay ng patuloy na buhay ng tradisyon ng paghahabi. Sa lugar ng Damakan, kinakailangan naming tumawid sa 3 ilog, isang paglalakbay na sumasalamin sa lalim ng aming paghahanap upang makausap ang mga habi ng Karagumoy na patuloy na nag-iingat at nagpapasa ng sining na ito sa kabila ng mga hamon ng panahon. Sa gitna ng aming paglalakad, nakita namin si Kuya na abala sa pagkuha ng Karagumoy. Nilapitan namin siya at magalang na humingi ng may tulot upang makausap. Hello po Kuya. Kami po ay from San Jose Community College po. And nagkakandak po kami ng research. Siya si Kuya Bert, tagakuha ng Karagumoy habang ang kanyang asawa ang gumagawa ng mga basket. Sa kasalukuyan, ito ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan dahil wala siyang regular na trabaho. Ayon sa kanila, ang paghahabi ng Karagumoy ay isa sa pinakamaasahang pinagkakakitaan sa kanilang lugar. Tinuruan din kami ni Kuya Bert kung paano ang proseso ng pagkuha ng Karagumoy. Ang unang proseso ay ang pagputol o pagkuha ng dahon ng Karagumoy mula sa halaman. Ang pangalawang proseso ay ang pagriras o pag-alis ng tinik sa bawat kanto. Sa iba naming napanayam, gumagamit sila ng asero sa pagkuha ng dahon ng Karagumoy upang alisin ang tinik sa bawat kanto. Pagkatapos ng paghiras, ang susunod na proseso naman ay ang pagbatak. Hinahati o hinihiwa ng pahaba upang maging mas manipis at mas madaling gamiting hibla para sa paggawa ng produkto.
Ang iba naman ay gumagamit na tinatawag na batakan upang ito ay mas maging manipis na hibla ng karagumoy. Pagkatapos ito ay bibilan o tinatawag na pagbalad upang ito ay matuyo. Pag natuyo na ang mga dahon, ito ay hinihiyod o tinatawag na paghiiyod. Sa prosesong ito, ang dahon o hinahating hibla ng mga karagumoy ay pinapadulas, pinapalambot at pinapantay gamit ang isang matigas na bagay tulad ng kahoy o bato. Ang iba naman ay gumagamit sila ng malaking bato upang mapalambot ang mga naipatuyong dahon. Ito ay tinatawag na pagligis. Ang paggawa ng basket ay nagsisimula sa pagsalaysay, kung saan inihahanda at binubuo ang forma na ibabang bahagi ng basket. Kasunod nito ang pagdudo o tumutukoy sa pagbuo ng 4 na kanto sa ilalim ng basket o tinatawag na lubot. Pagkatapos, isinasagawa muli ang pagsalaysay, katulad ng unang hakbang kung saan unti-unting isinasalaysay o inahabi ang nahating karagumoy hanggang mabuo ang hugis ng basket gamit ang hormahan. Sumusunod dito ang pagsukso na ang layunin ay ilagay at isalpak ang karagumoy sa tamang pagkakahanay upang maging malinis at maayos ang itsura ng katawan ng basket. Pagkatapos mabuo ang katawan, isinasagawa ang pagkawa o paglagay ng hawakan, kung saan itinutusok o itinatali ang hawakan sa magkabilang gilid ng basket. Sa uling bahagi, ginagawa ang pagtatapos ng produkto, kung saan inaayos ang mga hibla sa paligid ng hawakan at katawan ng basket upang maging pantay, pulido at maayos ang kabuuang anyo nito. Sinubukan namin ang paggawa ng karagumoy basket at dito namin higit na naunawaan na ang paghahabi ay hindi lamang hanap buhay kundi bahagi ng pagkakakilanlan ng bakakay. Sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng mga habi, patuloy nilang pinanghahawakan ang sining na ito bilang paraan ng kabuhayan at pag-asa. Sa pamamagitan ng pagtuturo at pagpasa ng kaalaman sa susunod na henerasyon, nananatiling buhay ang tradisyon ng karagumoy. Habang may mga kamay na patuloy na humahabi, mananatiling buhay ang karagumoy bilang kabuhayan, kultura at pag-asa para sa paglago ng komunidad.